Grabe, mga talaga ako rito sa bagong X5 na to. Kasi all around na siya. Tsaka hindi mo naalalahanin pa yung kung saan direction nakatingin yung camera. Kasi 360 na nga siya. Tsaka ang dami pa niyang features. Isa pa sa nagustuhan ko rito, napakatagal ng battery. Mabilis siya i-charge. So 20 minutes nasa 80% na. So ilang minuto lang naman yung hihintayin mo. Tapos pwede mo lang siya ulit gamitin. Tsaka hindi naman siya yung babad talaga pagka gagamitin mo siya. Siyempre kukuha ka lang ng mga footage. Basta tuwan-tuwa ako rito sa X5 na to. Ay, take note lang ha, hindi ito sponsor ha. So meron lang nagpahiram sa atin ng Insta360 X5 para matry natin. Tsaka ang ganda ng sound. Biruin mo, nakaharap pa to sa ano yung sound nito, yung microphone nito nakaharap pa sa harapan ko. Dito sa mismo sa harap. Grabe talaga. Ibang klase to. Bagay to sa mga nag-i-extreme, nagbabike, nagmamotor, nagmumotor, kaya nasa kotse. Okay to. Ganda siya. Gandang product. Tsaka ang daming in-upgrade. Hindi na maganda. Insta360 X5. Ibang klase to. Tsaka kahit hindi ka na magdala ng drone, especially kung mag-aeroplano ka, napaka-hassle pagka merong dala kang drone. Tapos may mga spot din naman na hindi pwede mag-drone kasi kailangan mo ng lisensya. Grabe talaga, mga mangha ko. Sa araw-araw na sinusubukan ko siya, napapabilib ako nitong X5 na to. Pang klase. Babay ka lang, hindi mo naalalahanin kung saan nakatingin yung camera. Tapos kapag in-edit mo na siya, nasa sayo na kung anong angle ang pipiliin mo para dun sa video na ginagawa mo. Tsaka napakadali lang niyang gamitin. It's either sa app or sa PC ka gagawa sa Insta360 Studio. Pero pwede kang mag-shoot na para kang naka-drone. Basta meron kang 3 meters na selfie stick. Tapos automatic na siya. Nagiging invisible stick na siya. Nga pala yung ano nito, yung memory card nito, separate lang. Naka-separate siya pagka i-avail niyo. Wala siyang libreng memory card. So yung pinaka-standard lang yung meron sila sa store.